Paano kung ang tunay na dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang pera sa buhay mo ay hindi dahil sa swerte, sipag, o tamang timing, kundi dahil sa isang tahimik na pagdududa na halos hindi mo namamalayan? Aries, likas kang matapang, walang takot sa panlabas na anyo, pero sa loob-loob mo, may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong, paano kung hindi ito gumana? Mas nakikinig ang universo sa tanong na yon kaysa sa inaakala mo. Sa tuwing nag-aalinlangan ka, sa tuwing pinagdududahan mo ang sarili mo, humihinto ang pera at naghihintay. Ngunit sa mismong sandaling tumigil ang pagdududa, may biglang nagbabago. Lumalapit ang mga oportunidad. Nagbubukas ang mga pinto. At ang kasaganaan ay nagsisimulang hanapin ka, walang pilit, walang hirap. Aries, hindi ka kailanman itinadhana na mabuhay sa walang katapusang pag-aalala tungkol sa pera. Pinamumunuan ka ng apoy ng pagkilos, tapang, at tiwala sa sariling kutob. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, pagdating sa pananalapi, may tahimik kang pasaning bitbit. Pinipilit mong manatiling matatag, pero sa kaibuturan mo, nagtatanong ka kung bakit parang naantala ang lahat, kung bakit hindi laging nagiging gantimpala ang pagsisikap. Hindi ito dahil kulang ka sa kakayahan o ambisyon. Ito ay dahil may pagdududang pumagitna sa iyo at sa daloy ng kasaganaan. Ang universo ay tumutugon sa linaw, hindi sa takot. At kamakailan, hinihintay ka nitong lubos na magtiwala sa sarili mo. Kapag tumigil ka na sa pag-question sa iyong halaga, sa iyong mga desisyon, at sa tamang oras para sa iyo, nagbabago ang galaw ng pera. Ang video na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa yaman. Ito ay tungkol sa pag-alis sa isang panloob na hadlang na matagal nang pumipigil sa pera na matagpuan ka, ng natural. Aries na personalidad at ang panloob na tunggalian. Aries, sa panlabas, mukha kang kumpiyansa, desidido, at hindi mapipigilan. Madalas kang makita ng iba bilang taong handang sumugal ng walang takot, isang taong sumusulong kahit nag-aalinlangan ang lahat. Kilala ka sa tapang mo at sa kakayahan mong simulan ang mga bagay na kinatatakutan ng iba. Ngunit ang hindi nakikita ng karamihan ay ang tahimik na laban na nangyayari sa loob mo, lalo na pagdating sa pera at pangmatagalang katatagan. May tiwala ka sa sariling kutob sa buhay, pero kapag usapang pananalapi na, dahan-dahang sumisingit ang pagdududa. Paulit-ulit mong binabalikan sa isip ang mga desisyon mo. Tinatanong mo ang sarili mo kung tama ba ang landas na pinili mo, ang oportunidad na kinuha mo, o ang oras na sinunggaban mo ito. Minsan, kumikilos ka ng buong tapang, pero pagkatapos, sobra kang nag-iisip. Nagtatanong ka kung masyado kang mabilis o kulang sa bilis. Ang panloob na tunggaliang ito ay lumilikha ng paghinto sa iyong enerhiya, isang paghintong agad nararamdaman ng universo. Makapangyarihan ang enerhiya ng Aries, ngunit pinakamabisang gumagana ito kapag malinaw at buo ang direksyon. Kapag sinasabi ng isip mo na sige, pero bumubulong ang puso mo ng si paano kung pumalpak, nahahati ang iyong lakas. At ang pera, tulad ng oportunidad, ay naakit sa katiyakan. Dumadaloy ito patungo sa mga taong nagtitiwala sa sarili nilang direksyon nang hindi palaging lumilingon sa nakaraan. Hindi ka talaga itinakdang pagdudahan ang sarili mo ng ganito. Ang tunay mong lakas ay laging nasa pagkilos, sa paniniwala bago pa man lumitaw ang patunay. Ngunit ang mga nakaraang pagkadismaya, pressure sa pera, o mga sandaling hindi umayon ang lahat sa plano ay unti-unting nagpaingat sa iyo. Ang pag-iingat na ito, bagamat naintindihan, ay dahan-dahang nagpapahina sa likas mong apoy. Ang totoo, walang panlabas na humaharang sa iyong kasaganaan. Ang pag-aatubiling nararamdaman mo ay hindi kahinaan, isa lamang itong senyales. Senyales na nasa gilid ka na ng mas malaking bagay, at ang tanging kailangan mo na lang bitawan ay ang pagdududa. Kapag nangyari yon, muling kikilos ang likas na kapangyarihan ng Aries para sa iyo, hindi laban sa iyo. Ang hindi nakikitang harang, bakit hindi pa dumadaloy ang pera? Aries, kapag parang naiipit ang pera, madaling isipin na ang problema ay nasa labas mo. Baka iniisip mo na hindi sapat ang mga oportunidad, hindi tama ang timing, o hindi lang talaga patas ang mundo. Ngunit ang tunay na harang ay mas banayad at mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Nakatira ito sa pagitan ng iyong mga desisyon at ng paniniwala mo sa mga yon. Sa tuwing nagsisimula ka ng bagong bagay ng may pananabik, ngunit kalaunan ay pinagdududahan mo ito, nagpapadala ka ng magkahalong senyales sa universo. Ang kilos ay nagsasabing, handa na ako, pero ang pagdududa ay bumubulong ng, hindi pa ako sigurado. Tumutugon ang pera sa pagkakahanay. Pinakamabilis itong dumadaloy patungo sa mga taong buo ang loob, hindi lang sa panlabas, kundi sa loob din kapag hati ang iyong enerhiya,
bumabagal ang kasaganaan, hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. Maaaring hindi mo namamalayan, pero ang pagdududa ay lumilikha ng pag-aatubili, at ang pag-aatubili ay nagbubunga ng pagkaantala. Hinihintay mo ang katiyakan bago ka lubusang maniwala, ngunit ang katiyakan ay lumilitaw lamang pagkatapos na nariyan na ang paniniwala. Ang paikot na ito ang nagpanatili sa pera na sapat na malapit para maramdaman mong posible, ngunit sapat ding malayo para manatiling hindi maabot. May papel dito ang mga nakaraang karanasan. Ang mga sandaling nagtiwala ka sa sarili mo, ngunit hindi naging maayos ang kinalabasan ay nag-iwan ng hindi nakikitang marka. Natuto kang mag-ingat. Natuto kang magtanong. At bagamat pinrotektahan ka nito sa emosyonal na paraan, tinuruan din nito ang iyong enerhiya na magpigil. Sa halip na dumaloy ng malaya, nahati ang iyong focus sa pagitan ng pag-asa at takot. Sinasalamin ng universo ang kung ano ang ipinapakita mo. Kapag nagdududa ka, humihinto ito. Kapag nag-aatubili ka, naghihintay ito. Hindi dahil ayaw ka nitong tulungan, kundi dahil iginagalang nito ang iyong kawalan ng katiyakan. Hindi nagmamadali ang pera pumasok sa mga espasyong pakiramdam nito, ay hindi pa ito lubusang tinatanggap o pinagdududahan. Sa sandaling maunawaan mo ito, nagsisimulang magbago ang lahat. Ang harang ay hindi kailanman tungkol sa kakulangan, swerte, o pagsisikap. Ito ay tungkol sa tiwala sa sarili mo, sa iyong mga desisyon, at sa kakayahan mong tumanggap ng hindi kinukwestiyon ang sarili. Kapag bumalik ang tiwalang iyon, muling gagalaw ang daloy. Ang sandali ng pagbabago, kapag tuluyan ng tumigil ang pagdududa. Dumarating sa buhay ng bawat aris ang isang sandali kung saan may tahimik na nagbabago. Hindi ito dumarating na may ingay o drama. Hindi rin ito ipinapahayag sa pamamagitan ng biglaang yaman o agarang tagumpay. Sa halip, lumilitaw ito bilang isang kalmadong desisyon sa kaibuturan mo, isang pasyang itigil na ang pakikipaglaban sa sarili mo. Ito ang sandaling unti-unting bumibitaw ang kapit ng pagdududa. Sa mahabang panahon, kinukwestiyon mo ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat panganib. Tinatanong mo ang sarili mo kung sapat ba ang ginagawa mo, kung masyado kang mabilis, o kung dapat ka pang maghintay. Ngunit ang totoo, ang paghihintay ay hindi kailanman likas sa'yo. Ang enerhiya ng aris ay nilikhang kumilos muna at umunawa pagkatapos. Kapag muli mo itong naalala, may isang makapangyarihang bagay ang nagigising sa loob mo. Sa mismong sandaling tumigil ang pagdududa, nagiging buo muli ang iyong enerhiya. Ang iyong mga iniisip, kilos, at intensyon ay nagsisimulang tumuro sa iisang direksyon. Wala na ang hilahang nagaganap sa loob mo. Sa halip na sumusulong habang lihim na humihila pabalik, kumikilos ka na ng may tahimik na kumpiyansa. Ang ganitong pagkakahanay ang agad tinutugunan ng universo. Nararamdaman ng pera ang pagbabagong ito. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa mga hindi inaasahang paraan, sa mga usapan, ideya, o pagkakataong dati hindi mo pinapansin. Ang nagbago ay hindi ang mundo sa paligid mo. Ang nagbago ay ang katiyakan mo. Hindi mo na itinatanong, paano kung pumalpak ito? Sa halip, nagsisimula ka ng magtanong, paano kung gumana ito? Hindi kailangan ng perpektong plano o kawalan ng takot ang sandaling ito. Kailangan lamang nito ng tiwala. Tiwala na kahit hindi eksakto ang mangyari ayon sa plano, marunong kang mag-adjust. Palagi mo nang nagagawa iyon. At kapag tumigil ka na sa pagdududa sa kakayahan mong bumangon, magbago ng direksyon, at magtagumpay, tumitigil na ring mag-atubili ang pera. Nagsisimula na itong lumapit sa iyo, ng natural, tuloy-tuloy, at walang hadlang. Mga palatandaan na nagsisimula ng lumapit ang pera sa iyo. Aries, kapag nagsisimula ng gumalaw papalapit sa iyo ang pera, bihira itong dumating ng sabay-sabay. Sa halip, nagpapadala muna ito ng mga senyales, mga tahimik na kumpirmasyon na nagbabago na ang enerhiya sa paligid ng iyong pananalapi. Madalas, lumilitaw ang mga palatandaang ito bago pa man dumating ang aktual na pera, at maraming tao ang hindi ito napapansin dahil may inaasahan silang dramatikong pangyayari. Ngunit para sa iyo, sa banayad na galaw muna nagsasalita ang universo. Isa sa mga pinakaunang senyales ay ang pagbabago sa pakiramdam mo tungkol sa pera. Unti-unting nawawala ang kaba. Humihinto ka na sa paulit-ulit na pag-check, pag-aalala, at pag-stress sa bawat desisyon. Kahit hindi pa lubusang nagbabago ang sitwasyon mo, nagbago na ang iyong pananaw. Mas kalmado ka, mas grounded, at hindi na madaling matrigger. Ang ganitong emosyonal na katatagan ay isang makapangyarihang palatandaan na nagsimula na ang pagkakahanay.
Isa pang senyales ay ang mga hindi inaasahang komunikasyon. Maaari kang makatanggap ng mga mensahe, tawag o usapan na bumabanggit ng mga oportunidad, ideya, o posibleng kolaborasyon. Maaaring hindi agad ito mukhang life-changing, pero may ginagalaw ito sa loob mo. Ang mga sandaling ito ay hindi aksidente. Mga pagbubukas ito, mga pintong dahan-dahang nagbubukas dahil ang enerhiya mo ay handa nang tumanggap, hindi na nagdududa. Mapapansin mo rin na nagsisimulang mawala ang mga pagkaantala. Ang mga bagay na dati parang nakatigil ay biglang umuusad ng hindi na kailangang pilitin. Mas mabilis ang sagot kaysa sa inaasahan. Lumilitaw ang solusyon kung saan dati may kalituhan. Kahit ang maliliit na ginhawang pinansyal, mga diskwento, refund, o tulong ay mga senyales na bumabalik na ang daloy. At sa huli, nagsisimula kang magtiwala muli sa sarili mo. Mas madali na ang paggawa ng desisyon. Kumilos ka nang hindi agad kinukwestiyon ang sarili pagkatapos. Ang muling pagbabalik ng kumpiyansang ito ang pinakamalakas na palatandaan sa lahat. Sinusundan ng pera ang katiyakan, at habang tumitibay ang paniniwala mo, nakakahanap ang kasaganaan ng mas malinaw na daan patungo sa iyo. Ang mga palatandaang ito ay hindi pagkakataon, mga kumpirmasyon ito na muli kang nakaayon. Ang panloob na pagbabago, pagbitaw sa pagdududa ng walang pilit. Aries, ang pagbitaw sa pagdududa ay hindi nangangahulugang pinipilit mong maging kumpiyansa sa bawat sandali. Hindi rin ito hinihingi na magkunwari kang hindi kailanman natakot. Ang tunay na panloob na pagbabago ay nangyayari kapag tumigil ka na sa pakikipaglaban sa iyong mga iniisip at simula mo silang unawain. Nagiging makapangyarihan lamang ang pagdududa kapag nilalabanan mo ito. Sa mismong sandaling kilalanin mo ito ng walang paghusga, nagsisimula na itong mawalan ng kontrol. Magsimula sa pag-obserba kung kailan lumilitaw ang pagdududa. Hindi para makipagtalo rito, kundi para kilalanin lamang. Hindi mo kailangang tanungin kung bakit ito naroon. Kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo na ang pagdududa ay isang nakasanayang reaksyon mula sa mga nakaraang karanasan, hindi ito hula sa magiging kinabukasan mo. Kapag nakita mo ito sa ganitong paraan, hindi na nito tinutukoy ang iyong mga desisyon. Ang pagbabagong ito ay tungkol sa tiwala, hindi sa presyon. Sa halip na pilitin ang katiyakan, hayaan mong umusad ka ng may pagtanggap. Pagtanggap na hindi kailangang perpekto ang bawat hakbang. Pagtanggap na ang mga pagkakamali ay hindi kabiguan, kundi mga paglihis ng direksyon. Ang ganitong pananaw ay natural na nagpapakalma sa iyong enerhiya, at ang kalmadong enerhiya ay nag-aanyaya ng daloy. Bilang isang Aries, ang lakas mo ay laging nasa pagkilos. Ngunit ngayon, ang pagkilos na yon ay nagiging may intensyon, hindi basta reaksyon. Kumilos ka dahil pakiramdam mo ay nakaayon ito, hindi dahil may pinatutunayan ka. Dito mas lalo pang dumodoble ang iyong kapangyarihan. Kapag dahan-dahang binitiwan ang pagdududa, tumatalas ang iyong focus. Humihinto ka na sa pagkalat ng enerhiya sa iba't ibang direksyon. Tumutugon ang pera sa ganitong kalinawan. Dumadaloy ito patungo sa mga taong lumilikha ng espasyo para rito, hindi sa mga humahabol ng may desperasyon. Ang panloob na pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa magdamag, ngunit kapag nagsimula na ito, hindi na ito bumabalik sa dati. Nagiging bago mo na itong pundasyon. Hinaharap na larawan, Aries na nakaayon sa kasaganaan. Isipin mo ang sarili mo, Aries, na nabubuhay nang wala na ang palagiang ingay ng pagdududa tungkol sa pera. Gumigising ka na may malinaw na isip sa halip na may bigat at presyon. Ang mga desisyon ay hindi na mabigat dahil may tiwala ka na sa sarili mong kakayahang harapin ang anumang susunod na mangyari. Ganito ang itsura ng pagiging nakaayon sa kasaganaan, hindi sobra, hindi magulo, kundi kumpiyansa at kalmadong magkasamang gumagana. Sa bersyong ito ng buhay mo, dumadaloy ang pera sa paraang natural. Hindi mo na hinahabol ang bawat oportunidad dahil sa takot na baka may mamiss ka. Sa halip, ang mga tamang pagkakataon ang lumalapit sa iyo. Pumipili ka mula sa lakas, hindi sa pagmamadali. Ang mga kilos mo ay may layunin at dahil doon, may bigat ang bawat galaw. Napapansin ng mga tao ang katiyakan mo. Tumutugon dito ang mga oportunidad. Nasisimulan mo nang namnamin ang progreso sa halip na questionin ito. Ang bawat hakbang pasulong ay nagpapatong-patong, lumilikha ng momentum na pakiramdam ay matatag at maaasahan. Kahit ang mga hamon ay iba na ang dating. Hindi na nila nayayanig ang paniniwala mo. Hinihiling lang nila na mag-adjust ka at ginagawa mo ito ng walang kaba. Ang hinaharap na ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao.
Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino ka bago pa pumasok ang pagdududa. Ang matapang na Aries na nagtitiwala sa kutob, handang sumugal, at sumusulong ng walang paghingi ng paumanhin. Kapag nakaayon ka sa bersyong iyon ng sarili mo, hindi na pakiramdam na malayo o misteryoso ang kasaganaan. Nagiging pamilyar ito, parang isang bagay na palagi namang nakatakdang lumakad sa tabi mo. Aries, hindi lumalapit ang pera kapag mas hinahabol mo ito. Lumalapit ito kapag tumigil ka na sa pagkwestiyon kung karapat-dapat ka ba rito. Sa sandaling bitawan mo ang pagdududa, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo, handa na akong tumanggap. Hindi balang araw. Hindi kapag perpekto na ang lahat. Kundi ngayon eksakto kung sino at nasaan ka man. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Nalampasan mo ang kawalan ng katiyakan. Natuto ka mula sa mga kabiguan. Lumakas ka sa mga karanasang pwedeng sumira sa'yo. Ang pagdududa ay hindi kailanman naging kalaban mo, isa itong aral na naghanda sa'yo para sa pagkakahanay. At ngayon, kumpleto na ang aral na yon. Mula sa puntong ito pasulong, magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa iyong kutob. Magtiwala ka sa tahimik na kumpiyansang unti-unting nabubuo muli sa loob mo. Hindi mo kailangang magmadali, magpatunay o magkumpara. Ang nakalaan para sa iyo ay makikilala ka sa sandaling tumigil ka na sa paglayo rito. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong kumpirmasyon. Mas malapit ka kaysa sa inaakala mo. Manatiling present. Manatiling grounded. At hayaan mong kusang lumapit sa iyo ang kasaganaan. Suportahan ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng pananatiling konektado, i-like ang video, ibahagi ang saloobin mo sa comments, at mag-subscribe para sa higit pang mga mensaheng nakaayon sa iyong paglalakbay. Umuusad na ang landas mo, Aries, at sa pagkakataong ito, tinatahak mo ito ng walang pagdududa.